Happy Monday, guys! Pasok na naman po ngayon yung mga bata. Na-ready ko na yung ano nila baon. Kanya-kanya na naman kami today. Kaya may pasok din po tayo sa work. Ay, mali. Kay Matthew pala. So, kay today po ay Monday. Ibig sabihin, 2 nights na lang. Nandito na po si Lito. Malapit nyo na siyang masilayan, guys. Nakapag-check-in na nga siya sa flight. Tapos yung A-travel, nagawa niya na rin po. Kailangan din yung kapag umalis kayo sa Pilipinas. Tapos kung dadating kayo sa Pilipinas, yan po yung wag nyong kalimutan yung A-travel, guys. Pero ako dati gumawa ko niyan. Nung umuwi ako last year, hindi man chinek dyan sa airport. Nung nag-arrive na ako, tapos nung umalis din po ako, hindi talaga nila chinek. Pero nagawa pa rin ako. Kaya kayo, ready nyo lang po. Siguro nagkataon lang dati na hindi na check nung immigration. Yeah. Pero kasi Lito, ready to go na. Nakapag-grocery na rin po sila. Yung sa mga dadalhin niya dito. Kaya yung mga nirequest din po ako mga Pinoy foods na gusto kong dalhin niya dito. So, ang ginawa nila, nagambagan sila ng mga kapatid ko dyan sa Maynila. Nag-grocery sila worth 5,000 ata. Kaya curious din po ako kung magkano or kung ilan yung mga nadala niya o nag-grocery niya sa worth na 5K na yun, guys. Kaya kamahal na po ng mga bilihin dyan sa Pilipinas. Ihuhol ko po yan sa Wednesday pagdating dito ni Lito. Nagpagawa din po pala ako ng yung chocolate moron, yung suman yun eh. Yan po yung isa sa favorite kong kainin kapag may fiesta or may mga party. Buti na lang din kaya nandyan pa po yung biyanan ng ate ko na magaling gumawa ng suman na yun. So, andyan ngayon si nanay, busy magganyan na yan, guys. Kaya nirequest ko nga po yun. So, pag dating dito ni Lito, ilalagay ko lang yun sa freezer. Kaya para hindi din po agad mapanis. Kaya yan din po yung ginawa ko dati nung nagpunta sila dito ni nanay. Nakalagpas naman sa guys, airport. So, sana this time hindi din po magka-problema pag ni Lito pag dating. Minsan kasi kapag na-tsempuan ka, i-check ka minsan ng mga guard dyan sa may arrival area dito sa Schiphol. Kaya may Pinay din po dati na na-check siya nung palabas na ng arrival. Hala, kaya kinuha ko yung mga dala niyang Edin cheese, tapos iba't iba pang mga Pinoy food. Sayang nga. Kaya sana si Lito hindi maharang, guys. Tsura natin, guys. Hindi pa po ako nakapag-ayos. Minatali ko lang buko pero mamaya sa taas pa tayo. Makeup ng konti. Itong isa nga, sinira yung ilaw dun sa ko. Makeup table. Pag hindi talaga naayos, Matthew, sayang. Nalikot mo na naman dun. Ito pala yung breakfast ko ngayon. 2 itlog. Pumutok nga yung isa. Nak, 2 gabi na lang o 2 tulog na lang. Nandito na si Tito Lito. Sabaw? Sabaw. Oh, shampoo. Kala ko sabaw. Sige na, kain na kami. Ano na tayo? Pasok na naman to ngayon sa school, guys. Kahapon, nakiparty to siya. Kaya invited na naman po sa birthday nung kaklase niya. Madalas po si Matthew na laging ini-invite, guys. Diba, kuya? Si Mila nga, gustong sumama sana kahapon. Pero sabi namin, wag na. Kaya hindi ka man invited. Wag ka pumunta. Kahirap niyan yung hindi ka invited tapos pupunta ka. Diyan pa naman din sa atin. In-invite ka na. Nag-invite ka pa ng iba. Tapos dadalhin mo doon sa nag-invite sa'yo. Yan na po talaga yung nakasanayan natin, no? Dito po sa Holland, wala pong ganyan. Kung sino lang yung in-invite, guys, yun lang yung pupunta. Hindi yung parang in-invite kami ng kaibigan ni Marcel. Tapos in-invite pa namin yung kaibigan namin. Dadalhin naman. Puso ko dyan sa atin kapag may mga kasal, birthday, mga binyag. Moet overgeven. Mutot to. Deze naast is opeten. Po. Mag ik weer de krentenbol? Suma. Kano mo pa alam kapag kakain ka? Ashley. Hallo. Nagkape din po pala tayo ngayon, guys. Kaping puro to. Pero yung decaf po ito. Hindi ako pwede sa talagang hindi decaf kay grabe yung natin, heartbeat.
Tsura ng ating dalaga, guys. Morning. Good morning, Kakal. Okay. Gandang tulog? It's a cookie. Today. Akala ko today. Pasok ka sa school? Strong ikaw, di ba? Yes. Good siya. Kailan magdating dito, Tito Lito? Kailan? 2 Dalawang tulog pa daw, guys. Excited na ikaw? Anong una-una mong gagawin kapag nagkita kayo ni Tito Lito? Spelen. Maar eerst kunnen vol. Dat is lang geleden niet gezien. 4 jaar. Bijna 4 jaar of 3 jaar. Waar keer geweest? Opo. Sabi ko sa kanya, una-una niya gagawin pagkita nila ni Lito. I-hug niya. Ja, dat is vies, mama, dat was er. Want toen was het samen met Lola. Opo, nandito sila dati ni Lola. Miss mo na din si Lola? Mag-hi ikaw kay Lola, kay makita ka ni Lola. Hi. Hi, Lola. Itong isa din, mag-hi daw kay nanay. Mag-hi ka kay Lola. Hi, Lola. Hi, Mama. Now, siya. Magbaon tayo ngayon ng dalawang saging, guys. Ito po ngayon, ano ko doon mamaya, snacks sa work. Yung mga bata po pala, nasa school na din. So, ako naman ngayon, magpasok na sa work. Pero antayin ko siguro si Marcel para makapag-ano din tayo. Bye-bye. 8:30 or 8:40 kasi ako minsan maalis dito sa bahay. Tapos magbisikleta ako, mga 5 kilometers. So, mga 10 to 15 minutes din yung electric bike man yung ano, gamit ko. Ang mga ugasin pa pala dito, ilagay muna natin. Ayun, kailangan din palang buksan yung dishwasher. Buksan na lang natin kaya para mamaya pagdating ko, pagtanggal na lang. Buti na lang na buksan ko ngayon bago malis. Wait lang. Solo na naman ni Marcel ngayon yung bahay, guys. Kaya siya lang po ngayon dito. Pero kaysa Wednesday, may kasama na siya. I mean, starting Thursday, may kasama na siya dito sa bahay. Kahit mag-work ako, kasi Lito, nandito na rin po. 3 months, hanggang June 8. Ayan. A few moments later. Katatapos lang mag-duty, guys. Bahay na po. Nakapag-lunch na din. Natapos din itong mga hugasin dito. Kaya diba kanina before ako umalis, binaksan po natin. Kaya tanggalin ko. Mga bata mamaya, magdating na din yan. So mag-alas 2 na po yun dito eh. Si Lito, guys, andun po ngayon, nag-iimpake na. Parang kailangan nga niya magbawas ng mga pinag-grocery sa akin. Yung pwede kasi sa maleta niya, parang 25 or 23 kilos. Parang nagsobra ko yung ano, mga grocery po nila. Pero hindi ko pa yan sure, ha. Sabi ko ka sa kanya, yung iba, ilagay na lang sa hand carry. Kasi yung hand carry niya, 7 kilos man. Tapos, kunti lang po yung dalhin niyang ano, damit. So, tingnan na lang natin, guys, sa Wednesday, kung madala niya talaga. Yung puto nga na pinabili ko rin sa Goldilocks, kinain na ng ate ko. Kaya akala niya sa kanya. Nilagay din kasi ng isang ate ko na bumili nga ng ano na yun, ng puto. Sa ano, sa ref. Hiyay, kay nagutom daw siya. Akala niya sa kanila. Andun, kinain yung puto ko na Goldilocks, guys. Parang mapornada pa yung ano na yun. Pang, ano ko sana dito, pang snack. Pero kayo, expiration din nung nabili, ano, March 12. Sakto, yun din yung dating ni Lito. Sumakain ko pa naman siguro yun, no? Yun nga lang, kay may bawas na. So, pinag-iisipan ko kung padalhin ko pa. O, hindi na kasi may anuman tayo. May suman din naman. Andito nang milanglang, guys. Magbisikleta po siya ngayon kasi Matthew wala. Andon, na-recruit ng kaklase niya. Kaya si Mila lang po ngayon umuwi sa bahay. Tingnan niyo pala yung ginawa ng mga batang to dito. Oh. Wait lang, sapatos tayo. Mga kalat, guys. Oh. Magbisikleta ngayon si Mila, guys. Ito try namin na wala na tong ano niya. Pang balance. Kaya gusto niyang tanggalin na yan. Diba, anak? Kumusta sa school? Pots, anong ginawa nyo? Iemand ging zijn tong uitsteken en toen deed ik terug tong uitsteken. Kaya pala ang tagal nilang dumating kanina. Mga 2:15 na good ngayon dito. 2:15 or 2:20?
Dapat nandito na yan sila sa bahay 2:10 eh. Malapit ko na sana i-message si Marcel kung nasaan niya. Yun pala. Did you also drop Matthew in Ellie's house or? Yeah. Okay. Ze waren op de fiets, dus we moesten eerst even achteren. Oh. Inatid pala ni Marcel kaya nagtagal sila kanina. Mamaya pa yun si Matthew mag-uwi, mga 4:30. Buti na lang guys, kaya nag-ano siya, dun siya makipaglaro sa ibang bahay. Kasi ang gusto niya lagi dito po sa bahay, magdala ng bata or kaklase. Pero kay today, siya po ngayon yung ni-recruit ng kaklase niyang babae. Try natin yan, nak, ha? Big girl na yan. Even je helmpje op. Aya, kunin mo doon yung mo, helmet. Good siya. Tanggal na ni Marcel, guys. Let's go. Mama, ilabas muna ni Mama, okay? Doe maar, mama is er wel. Gewoon rustig doorfietsen. Mama is er wel, je hoeft niet te stoppen. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Gaat goed hoor. Gaat nooit in eentje. Is helemaal oké. Goed zo, heel goed. Gewoon door, gewoon door, door. Is oké. Gewoon naar papa rijden. Dan kun je ook op de motor zonder wieltjes. Dan kun je ook op de motor zonder wieltjes. Trappen. Trappen, trappen, trappen. Goed zo. Trappen, trappen, trappen. Goed zo. Pagod. Come on. Wala, kay natakot tong babaeng to. Hala, nagbihis ka na naman. Ik wil kleine beetje. Oh, gusto mo kunin mo yung aroma? Nagbihis na itong isa, guys. Saglit lang kami sa labas. Kasi medyo natatakot pa si Mila yung magsarili siyang magbisikleta. Napalangga. Miss mo na si Bicho? Sabi mo may kay Papa para kunin. Okay? Ha? Nee, papa is bij het werkje. Ha? Papa is bij het werkje. Opo, kaya di ba natin makuha kalauma? Pag gusto mo magbisikleta tayo. Kunin natin doon. Kunin natin kalauma. Bisikleta tayo. Yeah. Kaso medyo malayo yun na pag magbike tayo. Pero maganda man yung weather. Ano sa tingin mo? May kasi to siya, guys. May teddy bear. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Inoperahan po ni Binan. Si Binan po kasi lagi magtay-tay kapag may mga sira yung mga stuffed toys ng mga anak ko. Yan na po yung itsura ng Mila. Teddy bear. Very small good yan. Katatapos niya lang operahan yung Gusto mo? Mag-bite tayo doon? Excited na, oh. Excited na ikaw? Maglabas na lang po kami ngayon kay... Wala din naman si Matthew, wala siya makalaro. Lapit na kami Kalabinan, guys. Nilang, oh. Andito na kami, guys. Hindi po alam nila Binan na magpunta kami ni Mila. Wala dyan si Oma, nakita ko sa garden. Doon, diretso. Puntahan natin si Binan. Busy na kasi ngayon siya maglinis sa garden. Ang ganda ng garden niya, guys. Hi! Naast het wel netjes hier. Jawel. Met de bloemetjes. Grabe, guys. Kalaki ko ngayon. Nililinisin ni Binan dito, oh. Ewan. Oh, wat netjes. Dit moet ik nog Ja? nog doen. Hindi pa rin ito malinis. Pero para sa akin, malinis na. Moet ik ook nog doen. Daar is ook wel netjes. Daar is netjes. Daar is netjes. Papa weet nog niet dat wij hier zijn. Andun si Bina, nagbabasa na siguro ng dyaryo. Mila, mamaya! Ang ganda ng garden ni Binan, guys. May mga bulaklak na po. Ayun doon sa may unahan, oh. Bahay na, guys. Nasaan na yung bicha mo?
Now, Sheikh. Nasaan? Agoy! Yan pa naman yung binisikleta natin. Saan mo nilagay? Sa tafel. Yeah, off the bank. Saan? Ay, tingnan nyo naman guys. Ito lang naman yung binisikleta ko. Diyos ko Lord, Bircha. Nagbisikleta pa kami ng 25 minutes para sa'yo. Ano po? Oh, yeah, hindi mo naubos. Gusto mo ubusin ngayon? Yeah. Okay, sige. Hindi pa matigas? Hindi niya doon naubos yung baon niya kanina, guys. Ngayon, kaya wala man si Matthew. Siya na lang, pinatanggal ko ng baonan nila. Po. Mama, ik wil eigenlijk ook worstels erbij. Ay, hala, walang nalagay si Mama? Ay, sorry. Kuya. Ik dacht, waarom worstel? Ay, Mila. Hindi pa tapos doon. Yung ano nyo ni Kuya, yung baonan ilagay sa, sa kitchen. Tapos yung bag nyo, ilagay nyo doon sa lagayan, okay? O ilagay mo doon sa lagayan. Siya. Grabe yan talagang effort kapag nanay na, guys. Kanina kasi, alam nyo, medyo nagluha-luha good siya. Kaya gusto nga na daw niya makita tong ano niya. Pina-opera sa oma niya. Kaya liit good nito, guys. Yung nangyari kasi dito, medyo matatanggal na yung ano niya, yung kamay. Ano? May sinasabi siya kay Marcel. Halika na dito, kay workshop ako sa taas. Dito ka. Okay. So yun nga guys, inoperahan po to ni Bianan. Ngayon, buti na lang nasa bahay na makatulog na yan siya mamayang gabi. Nung nakaraang gabi kasi, nandun to kala Bianan. Tapos nung nalaman niya, kagahapon nata to natapos maoperahan. So kahapon pa, gustong-gusto na niya pumunta sa Opa-Oma kaya parang makuha nga daw niya tong ano niya, teddy bear. So ngayong araw kay maganda yung weather, lumabas na lang kami. Andito na si Kuya, guys. Kumusta doon kay Ellis? Good? Anong nilaro niya doon? Anong nilaro? Ay, Jesus, Ginoo, umutot pa. Anong nilaro niya doon? Kuya? Tapos, ano yung nag-snack ka din doon? Anong kinain niyo? 2 rijstwafels. Okay. Lekker? Met chocolade. Dalawa lang kayo doon kanina o meron pa yung ibang kaklase? Met z'n tweeën? Alin jij? En Ellis? Sinong nagbantay? Yung papa o yung mama? Mama. Okay. Papa is in Assen. Okay. Die zit in het leger en die zit op de kazerne in Assen. Vind je dat spannend ook met oorlog en zo? Nee, we natuurlijk wel. Ze worden uitgezonden naar oorlogsgebied, maar het is nog niet gebeurd. Okay. Makain na si Mila dito, yung nakuha niya dun sa ano niya, Opa-Oma. Like Mila? Pag magpunta talaga to sa Opa-Oma, automatic yan, may candy makukuha doon. Candy. Candy! Candy. Opo. Grabe nga yung mga nangyayari sa ano guys, mundo. Lalong-lalo yung mga kaganapan yun sa Amerika, yung pinagagawa ni presidente nila doon. Parang kahit ako, matakot ako para sa mga anak ko kapag magkaroon ng World War III. Kaya sana magtigil na yung invasion ng Russia sa Ukraine. Kaya dito good lang kami sa Europe guys. Once na ang isa po sa part ng NATO or NATO na bansa, kapag once na inatake ng Russia, automatic yan buong member ng NATO or NATO, atakehin din yung Russia. So, World War III ang mangyayari kapag ganun. Kaya yung Russia malakas din ang loob na atakehin po yung Ukraine kasi yung Ukraine hindi siya part ng NATO. Hindi ko po ma-imagine na magkaganon ba, may World War III tapos may mga anak nga ako. Diyos ko Lord. Tapos lang namin mag-dinner guys. Kadami na naman nakain ng mga bata. Kaya yung ulam po namin, sinigang. Pero yung kaiwar si lasagna, kaya naglasanya ka siya kahapon. May bisita po kasi kami kahapon Sunday. Kaya hindi din ako kahapon nag-vlog. Sana ngayon matapos ko yung natin video. Kaya medyo tinamad na rin po ako ng konti. Parang mga ilang minutes pa lang nagagawa natin.
Part na din ng pagiging vlogger, guys. May ganyan po talagang moment na yung parang bigla ka na lang yun, mapagod. Kaya minsan hindi ko din natapos yung vlog natin. Pero kayong vlog ko po, grabe ka-updated, guys. Wala akong reserve. Pag na-edit ko ito mamaya, tomorrow kaagad yung ano natin, upload. Pakita ko pala sa inyo mamaya, guys, yung ano ni Lito, maleta. Punong-puno na good ngayon. Pero kayong, pwede pala sa maleta niya, 25 kilos daw, sabi ni Marcel. Nag-check-in na kasi siya, tapos yung nakalagay sa check-in, 25. Pero yung sa ticket daw niya, 23 kilos. So, tinanong ko si Marcel, alin doon ang susundin? Sabi ni Marcel, yung 25 kilos daw, kaya may message ko din si Lito. Kaya pag mag-kilo sa bagahe niya, 25, tapos yung hand carry niya, yung issue niya na sakto lang talaga. Nakita ko pala ngayon, guys, yung nag-viral na videos din ngayon sa Facebook. Yung tanimbala. Di ko alam kung totoo yan or baka mamaya nagkamali lang din po yung mga personnel doon sa airport na hindi dapat sinanay yung i-check niya. Baka sa ibang yung bagahe. Nagkataon lang din siguro na yun yung nakita nila. Kawawa din kay tinanggal. Lesson learned na din po yan sa mga tao dyan sa airport na hindi basta-basta mag-check kung hindi sigurado. Kaya tulad yan, kung mali man yung na-check nila, sila ngayon yung kawawa kaya nawalan pa sila ng trabaho. Kasi tinanggal na good kaagad yung tatlong na yun. Personnel dyan sa airport, T3 ata yan, Terminal 3. Kahirap pa man din yung maghanap ng kadilim naman natin dito. Kahirap pa naman din ngayon maghanap dyan ng trabaho sa Pilipinas. Kunti na nga lang yung nyo sasahurin pero hirap pa rin makahanap ng work. Kaya alam nyo, si Lito din sinabihan ko na i-sure talaga yung maleta niya. Kung pwede niyang i-double lock, yun yung gawin. Pag umuwi po kami sa Pilipinas, yan yung ginagawa namin ni Marcel. Pag hindi naman namin na double lock, ang pinapagawa po namin, yung ipa-sealed namin sa airport dito sa Amsterdam o doon sa Amsterdam. Kasi meron po yun doon. Pero magbayad ka parang 15 euros ata or 20 euros per maleta. Depende din sa size. Pero kasi Lito siguro i-double lock niya na lang. Kaya baka mamaya ma-check din yung mga dala-dala niya. Ito nga po yung mga dala ni Lito, guys. Yung sa maleta niya. Oh. Ding dong. Pulboron. Kadami good. Pero, mas madami pa yan sa loob, guys. 25 kilos yung niya pwede ha. Pero yung mga po nun laman, mostly, mga Pinoy foods. Kayong dala niya lang na na mga damit, 2 pantalon, tapos mga ilang brief na lang daw yung madala niya. Magbili na lang daw kami dito. Ay, di ko alam kung bumili siya kanina or magbili na lang kami pagdating niya dito. Tapos, parang 5 damit lang ata. The rest nun, mga na po, Pinoy foods. Kaya nagpabili ako ng mga cupcakes, yung lemon square, yung monde, Fuji bar. Tapos, madami pa guys. Kaya worth 5K nga. Nagambagan sila dyan sa Maynila. Yung mga sistirakas ko. Tapos si Lito din, umambag din siya siguro. Wala po kong ginastos dyan. Pasalubog din nila sa akin. Pero magkita na kami niyan mga 1:30 siguro. Kasi alauna yung out ko dun sa Tuyo from Steph. So magbisikleta pa ako po sa bahay. Kaya ang mangyayari, siya po yung mag-aantay sa akin dito sa bahay. Instead na ako yung sa kanya mag-antay. Busy ang ating dalaga dito, guys. Anong nangyari ganun na sa school? Sabihin mo ulit? Reaction ni Matthew, guys. Oh. Kasi may nag-kiss daw kay Mila sa school. Sa pisngi, kinis siya. Sinong nag-kiss sa'yo ang pangalan? Yannick. Yannick. Ano yan? Babae o lalaki? Yunga. Yunga. Lalaki, guys. Kinis daw siya sa pisngi. Bakit ka kinis? Want hij vindt mij niet van dat ik ook op de Oh. Kanina niya yan sa akin sinabi nung on the way po kami Kalabinan, nung nabisikleta nga ako, tas sa likod ko siya, sabi niya, Mama, may nag-kiss sa akin kanina sa school. Sabi ko, ha? Sino? Kaya naswitan daw sa kanya, parang may ginawa siya or tinulungan niya ata. Mas okay na yung kaysa sa tapunan siya ng buhangin. Sabi ko, kinis mo pabalik? Sabi niya, hindi. Buti na lang.
Bedtime, everyone! Like, Sumuili mo na. Ears, my ears. subscribe. Bye-bye. Thanks for watching. Ingat po. Bye-bye. Perfectos. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. Perfectos. I love you very good. Ow! Ano nga? May nakimatay doon. Yeah. Thank you for watching, everyone. Ingat po. Bye-bye. Tomorrow again, sa mga darating na araw, makikita nyo na po si Lito. Bye-bye!